Naimbag Amaleng. Narito na ang PIA News Cordillera. Sinisiguro ng pamahalaan ang napapanahon na paghahanda at distribusyon ng mga relief goods sa mga komunidad na naapektado ng kalamidad at iba pang crisis. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang mga mechanized production system para masigurong agarang pag-deliver ng mga kailangang relief supplies sa mga pamilyang mangangailangan. Si Debbie Gasingan para sa report. Mabilis na pagresponde sa mga sakuna ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bagong inayos na Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu nitong Huwebes. Ang Visayas Relief Hub ay pinagbuti at pinahusay para mapabilis ang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Ito ang unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack. Nung nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility natin. Ang Visayas Relief Hub ay pinagbuti at pinahusay para mapabilis ang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Ayon sa Pangulo, ang 5 bagong linya ng mechanized production system ay sadyang dinisenyo at ginawa para sa Pilipinas. Pinabibilis ng bagong sistema ang produksyon at gumagamit ng machine-operated vacuum sealing upang mapahaba ang shelf life ng mga food packs, maiwasan ang infestation at maging handa para sa pangmatagalang imbakan at prepositioning sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna. Sinabi ng Pangulo na may kasalukuyang 4 na milyong food packs na nakaimbak sa VDRC na handa na ang ipamahagi at patuloy pa ang produksyon hanggang umabot sa mahigit 5 milyong FFPs. Sa pagpapalakas ng produksyon, mas mabilis at mas epektibong makatutugon ang pamahalaan sa malalaking sakuna kabilang ang mga liblib at vulnerableng komunidad. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera. Inaasahang mapaunlad pa ang komunidad sa Pusway, Balbalan, Kalinga matapos ang inaugurasyon ng bagong gawa na tulay kamakailan. Ang nasabing infrastruktura, resulta ng pagtutulungan ng pamahalaan para maiparating ang pag-unlad at kapayapaan sa mga liblib at conflict-affected communities. May report si Iril Siknaw. Bridge of Peace and Development. Ganito ilarawan ang bagong tayong Pusway Bridge sa Balbalan, Kalinga na formal ng pinasinayanan at i-turn over sa mga benepisyaryo nito noong Lunes, February 23, 2026. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 85 million pesos at pinondohan sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na layong magbigay ng kaunlaran sa mga remote at conflict-affected areas sa bansa. This is a bridge of peace. This is a bridge of development. This is a bridge of promise realized by our people. Ito po para po sa inyo to, pangalagaan niyo po ito. Pangunahing makikinabang sa tulay ang mga barangay ng Puswoy, Ab-abaan, Dawangan at Balantoy dahil sa proyekto, mas ligtas at mabilis na ang biyahe ng mga residente. Malaki rin ang tulong nito sa pagdago ng agrikultura at kabuhayan ng mga mamamayan. The bridge will significantly improve access to vital services, including education and healthcare, and will facilitate economic opportunities for our residents. We truly appreciate and thank you. Inspirasyon ang proyektong ito upang lalo na nating pagtibayan ang ating pagkaisa at pagtulungan sa mga maunlad umayan ng Balbalan. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Kalinga Governor James Ed Duba sa OPAPRO sa suporta nito sa Kalinga. Inimok niya ang mga opisyal ng barangay na maging tulay sa pagitan ng kanilang mga komunidad, pamahalaan tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaundaran. Barangay officials, again, I want to give this challenge. You are the representative of the government in the countryside. I humbly ask that you continue to encourage our people to support our government and its programs. Let us move forward together. Let no one think or act against the government because we are all part of it. No matter how difficult the terrain, no matter how wide the gap, when we work together,
when we can always build a way forward. Iril Signaw mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Ngayong weekend na ang mga malalaking aktibidad ng Baguio Flower Festival, kumusta kaya ang paghahanda ng mga kinauukulan? Magbabalita si PIA BSU intern Karena Fernandez. Handa na ang lungsod ng Baguio para sa pinakahihintay na highlights ng Panagbenga. Isa na riyan ang Grand Street Dance Parade na magaganap ngayong Sabado. Mula sa seguridad ng mga kalahok at ng mga manonood hanggang sa pagbantay ng daloy ng trapiko, inaasahan ng lokal na pamahalaan na magiging maayos at matiwasay ang selebrasyon. Iba't ibang paghahanda ang isinagawa ng lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas at organisado ang magiging takbo ng parada ngayong Sabado pati na rin sa Linggo. 2,357 na personnel mula sa PNP Baguio, Local Government Unit at Department of Transportation pati na rin mga volunteers ang ipapakilos para bantayan ang mga checkpoint at daloy ng trapiko. 3 security layered containment ring system. So for the innermost, we have deployed the ground troops, mga patrol, those mga crowd controls natin, they are part of the innermost. Yung traffic still part of the innermost. Then yung outer po, yung inner wing that will compose of mga cabs natin on motorcycles, so that itong mga cabs on motorcycles, whenever there will be request for assistance, full assistance, then they can easily go break any crowd just so to be able to respond to any area wherein they are calling for assistance. Then the outer will compose of mga vehicles po natin, will be deploying mga four-wheel vehicles to conduct checkpoints. Regulated rin ang mga drones na maipapalipad sa parada. Tanging mga drones mula sa pulisya, BFFI, Philippine Military Academy at City Disaster Risk Reduction Management Office ang nabigyan ng accreditation. At sila lang ang legal na makakapagpalipad ng drones sa parada. Nakahanda na rin ang mga signages para sa tatahaking ruta ng parada na magsisimula sa South Drive hanggang sa Melvin Jones Grandstand. Magbubukas rin ang ilang paaralan kagaya ng City High para sa parking space ng mga sasakyan. Meron din po tayong mga signages na ilalagay. On the day ng parades, may mga signages po tayo na naglalagay kung no entry or right turn, mga ganun. Nakaspecify po kung saan lang po sila pwedeng pumunta. Nilatagan naman ng artificial turf ang Melvin Jones Grandstand upang magsilbing entablado para sa mga performers. Ang artificial turf na ito ay inaasahang magagamit pa para sa mga susunod pang pagdiriwang ng Panagbenga. May 6 na paaralan ang kasali sa drum and lyre competition. Ito ay ang Tuba Central School, Pugo Central School, Lukban Elementary School, Baguio Central School, Pugis Elementary School at Mabini Elementary School. Iba't ibang grupo naman mula sa Ifugao, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Nueva Ecija at Isabela ang kalahok para sa festival dance. Bukod sa mapapanalo ng premyo, makakatanggap ang 6 na kalahok sa drum and lyre ng 100,000 pesos subsidy. May consolation ding 50,000 pesos ang mga kalahok sa festival dance. Ano yun? Subsidy ha? Yes. That's what you call subsidy. Plus meron pa silang premyo. Kasi 6 lang sila. So even honorable mention, may mga premyo lahat yan. Sabay-sabay ang performance ng mga kalahok sa hudya ng organizers. Pinapayuhan ang mga kalahok na magpakitang gilas kung saang banda man sila ng ruta matigil upang matapos ng mas maaga ang parada. Saan natapat na mag-i-stop ang buong snake na yan, ang buong contingent na yan, tigil, perform lahat. Swerte-swerte kung saan matapat, saan ka matapat. Pero you will have to perform wherever you are
pagka-stop ng ano. Kasi you will be judged where you are, no? You cannot just stop where you want to stop. Hindi pwede yon. Titigil yan simultaneous altogether. Huwag magpahuli sa pasiklaban ng talento at galing ngayong Sabado sa kahabaan ng Session Road patungo dito sa Melvin Jones Grandstand. PIA BSU intern Karina Fernandez para sa PIA News Cordillera. Kaugnay sa nasabing balita, puspusan na rin ang pagkahanda ng mga floats na makikibahagi sa Grand Float Parade sa Linggo. Silipin ang ilan sa mga ito sa report ni PIA SLU intern Renalyn Tacon. Sa nalalapit na pagtatapos ng Panagbanga Festival, iba't ibang mga aktibidad ang ating aabangan. Isa na riyan ang Grand Floral Float Parade na magaganap ngayong darating na linggo. Nagsisimula na ang iba't ibang kalahok na magpalabas ng kani-kanilang malikhaing konsepto habang puspusan pa rin ang pag-ayos ng kanilang floral floats para sa parade. First, nga narawid mi, di patilan do. Ang design dagiti kuha na dito. Frame na. After 3 days, screen. Santo idi before pa. Nagkarga kami dagiti props nga bonsai, dagiti butterfly. So, dahil pas nga na-sit up dagiti, may saruno dagiti butterfly na sit upon. So after 3 days, roll pom. After roll pas dito, another 3 days, dito yun, sabsabong kami. Naisiparating ng mga kalahok ang mensahe ng pagmamahal sa kalikasan, pagreserba ng kultura at pagkakaisa ng komunidad ng Cordillera. The theme is usually yung sa heritage ng kwan. Ito yung sa Rai Park Hotel, sa heritage ng Cordillera. Sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng sariwang bulaklak at makukulay na disenyo, layon din ng mga float na hikayatin ng publiko na suportahan ng local flower industry at pahalagahan ng sustainable na practice sa pagdaraos ng mga selebrasyon. We want to have a grand and achieve a quality flower festival. That is Panagbenga, which is a unique festival in the country because we're using fresh flowers mainly, the produce of Cordillera. Naiiba siya sa ibang festival which is yung iba mga board lang, yung mga floats nila, and here we are achieving, and sa guidelines ng Panagbenga, it's 90% na flowers. Higit sa karangalan at papuri, nakalaan din ng iba't ibang premyo para sa mga magwawagi sa bawat kategorya. Para sa small category, ang mananalo ng first place ay tatanggap ng 100,000 pesos, 50,000 pesos para sa second place at 30,000 pesos para sa third place. Sa medium category, nasa 350,000 pesos ang premyo para sa first place, 250,000 pesos para sa second place at 150,000 pesos para sa third place. Samantala, sa large category, 1,000,000 piso ang naghihintay sa first place sa kadahilan ng ito ay ang pang 30th year ng Panagbanga Festival. 400,000 pesos sa second place at 300,000 pesos sa third place. Kaya't inaasahang mas magiging matindi at makulay ang kompetisyon ngayong taon. Ang mga floral float na ito ay hindi lamang visual spectacle kundi paalala rin ng cultural heritage at environmental responsibility ng komunidad. Hinihikayat ang publiko na manood at tunghayan ang makukulay na floral float sa linggo. Ito si PIA SLU intern Renalyn Tacon para sa PIA News Cordillera. Sa nagpapatuloy na selebrasyon ng founding anniversary ng Apayao, tampok na ang mga lokal na produkto ng probinsya. Isa sa mga nagtataguyod ng kanilang produkto ay ang organisasyong unti-unting umangat sa pamamagitan ng suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Si Reggie Cawis para sa report. Tampok ang iba't ibang mga produkto ng mga munisipyo dito sa lalawigan ng Apayao, maging ng mga MSMEs at iba pang mga organisasyon at asosasyon. Kung dati-rati pinapasyalan ito tuwing may liwanag o may araw, pero ngayon
makikita nyo, madilim, nilagyan ng mga ilaw, kakaiba talaga rito sa lalawigan ng Apayao. Ito ay parte pa rin ng 31st Foundation Anniversary ng lalawigan ng Apayao. Nagtipon-tipon dito ang mga local producers, entrepreneurs at tourism stakeholders ng lalawigan ng Apayao para ibida ang kanilang mga natatanging produkto. Layunin ng aktibidad na maipakilala hindi lamang ang mga dekalidad na produkto, kundi pati na rin ang mga destinasyon at iba pang ipinagmamalaki ng mga bayan sa Apayao. Banana ang pinaka-main feature ng aming booth ngayong taon. And since the corner is one of the most producing ng banana, so ito yung ano namin. At the same time, considered po siya na gold ng corner. So, the Baran River, the Nabuangan, and the Calauan. So, ito yung tatlong region ng corner, Apayao, na nagsusupply ng ating mga bananas and products ng corner Apayao, such as the cacao. Considered po yan ng gold product ng corner Apayao. So, since din po, dyan din po ang ating mga processed products, like for example, the banana chips out of our produced banana. Luna, sir. Luna, pa yung Luna. Kasi, well, very creative and aduti mayat nga pagpasyaran. Hanlang nga may sa iti mabal nga pagpasyaran, mabal nga paglikaw-likaw kasi, sir. Isa sa mga nakibahagi sa fair ay ang Young Entrepreneurs Association na benepisyaryo rin ng iba't ibang programa ng pamahalaan. Ang kanilang mga produkto gawa sa runo na sagana sa lalawigan. Basically, runo ket abundant iti Apayao nga considered nga peste kadagiti umami nga taga Apayao. So instead nga peste isuna inaramid mi nga maysa nga pagkakitaan dagiti taga Apayao nga makatulong iti panagbiagda. So nga we make it into handicrafts nga dagito yan apo. Ayon kay Aguirre, pangunahing layunin nila rito ang matulungan ang mga kababaihan at iba pang nasa vulnerableng sektor. Iti-train naman namin sila po. Iti-train namin sila, tutulungan namin sila. And babaen iti Young Entrepreneurs Association nga all walks of life. Kumbaga PDLs, PWD, lahat na po yung mga IP women, mga ganun po is pwedeng gumawa. Pwedeng bukod sa nakikita talaga natin yung creativity ng mga taga-Apayao. Nakikita naman po natin halos lahat ng mga booth natin is made up of runo and bamboo. Hinihikayat ang mga kababayan natin sa Apayao na suportahan ang kanilang mga lokal na produkto. Ang Agro-Industrial Trade and Tourism Fair ay hanggang February 28, 2026. Reggie Cawis para sa PIA News, Cordillera. Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection Bontoc ng ibayong pag-iingat laban sa sunog lalo na ngayong malapit na naman ang dry season. Kasabay nito ang kanilang paghahanda para sa iba't ibang aktibidad sa obserbasyon ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Nananawagan ang Bureau of Fire Protection Mountain Province ng mas aktibong partisipasyon mula sa komunidad sa pagsugpo ng sunog. Hinikayat ni BFP Mountain Province Acting Provincial Fire Marshal Fire Chief Inspector Victor Sayapan ang publiko na makilahok sa mga trainings na isinasagawa ng kanilang ahensya. Training, ang kayo mamumali, community na kung magpa-training ang mga kasama natin sa stations, you participate with the CFAG, the Community Fire Auxiliary Group. Kayo gamit at community yung laki ng Mountain Province and yung positionings natin, yung fire, hindi namin agad-agad mapuntahan. So, excluding pa yung mga areas dito na sabi natin dead zone. Isang challenge natin doon, walang mga signal. So, kung may accident doon, it is a challenge for us. Sa obserbasyon ng Fire Prevention Month ngayong Marso, patuloy din ang paghahanda ng ahensya upang isulong ang fire safety. Sa katunayan, nakatakdang bibigyan ng parangal ang mga munisipyo sa probinsya na walang naitalang sunog bilang parte ng nasabing obserbasyon. Adangan ti kuha natin ang incentive coming from the Office of the Good Governor through the PDREMO, dati monetary na award di munisipyo na awan ti Puda
may record in a year. Actually, this the quarter, but I think that nag-start the March 13 last year hanggang March, and the awarding will be given by the end of next month, March. So, by the it's a very unique na naaramin ni Montaño sa atin may kalisigi pa rin, especially yung mga barangays natin para maiwasan natin yung mga pagsusunod-sunod na yun. Hinihiling din ni Sayapon sa publiko na i-save ang mga contact numbers ng mga istasyon upang makahingi ng tulong kung kinakailangan. Mula rito sa Mountain Province, Clint Isvantotanes para sa PIA News, Cordillera. Tunay na creative ang mga kabataan, from farm to food business, abay, nagawa yan ng isang grupo ng mga estudyante. Isang kwento ng inobasyon at tagumpay ang handog ni PIA DIMSU intern Rica Basco. Sa panahon natin ngayon kung saan patuloy ang paghahanap natin ng mura, ngunit masustansyang pagkain, isang grupo mula Benguet State University ang nakaimbento ng isang produkto na pwedeng humalili sa nagmamahal na karne. Kilalanin ng Shrew Mommy, isang grupo ng young entrepreneurs na may inobasyon ng meat-like na kabote at ginagawang pangunahing sangkap sa kanilang pumapatok na food business. So Shrew Mommy po is a mushroom-based business po siya. So we offer mushroom-based products po, kagaya po ng mushroom gourmet po namin. Currently, nag-R&D din po kami sa mushroom chicharon namin and yung mushroom garlic chili oil. And then po actually sa pwesto po namin, nag-serve po kami ng mushroom-based meals. Kaya po nung mga mushroom fritada, mushroom net, sisig stew, adobo, tapos yung mga sandwich po namin na may mushrooms. Sa merkadong dominado ng pork at iba't ibang klase ng meat gourmet, isang makabagong produkto ang kanilang ipinakilala, ang mushroom gourmet na kayang makipagsabayan sa merkado. Mula sa mushroom gourmet na kanilang pangunahing produkto, naisipan din nilang bigyan ng kakaibang atake ang ilang pagkaing Pinoy gamit ang oyster mushroom. Marami na po kasi marami ng mga vegetable-based na pagkain. Why not bring something new? And sakto yun nga po, may member po kami ng oyster mushroom. So, ay mag-try na lang ng bago, yung something na hindi pa natatry ng kadalasan. Ngunit higit pa sa paglikha ng bagong produkto, may mas malalim na layunin pa ang grupo mula sa likod ng Shrew Mommy. Gusto po lang bigyan ng pangmalawakang recognition, pangmalawakang market, at matulungan po yung mga oyster mushroom farmers po namin na makabenta po ng product nila, since yun po, naghihirap po silang ibenta sa market since wala namang ganong nakaka-recognize kung anong type ng mushroom po na yun. Gusto po namin ipakilala sa mga tao, i-share sa kanila na ay may ganitong type ng oyster mushroom na pwede po natin actually kainin, pwede natin i-process and may Hindi lang karne ang bida sa ating hapagkainan. Isang patunay dyan ang Shrew Mommy na sa makabagong inobasyon at determinasyon, posibleng makagawa ng mas masustansyang alternatibo na siguradong babalik-balikan. Ito si PIA DIMSU intern Rica Basco para sa PIA News, Cordillera. Walang imposible para sa taong may pangarap. Yan ang pinatutunayan ng isang estudyante na pinagsasabay ang kanyang pag-aaral at pangangasiwa ng kanyang maliit na negosyo. Kwento ng inspirasyon ang hatid naman ng PIA SLU intern Andrea Visperas. Isang student entrepreneur dito sa lungsod ng Baguio ang nakilala dahil sa kanyang diskarte, tiyaga at sipag. Ating kilalanin si Kenji Estrada na pagsusumikap ang kanyang puhunan para matulungan ang kanyang sarili at pamilya. 16 na taong gulang pa lang si Kenji nang maisipan niyang magbenta ng spam musubi. Hanggang ngayon na 19 na taong gulang siya ay patuloy pa rin siya sa kanyang negosyo upang masuportahan ang kanyang sarili pati na rin ang kanyang pamilya. Ayon kay Kenji, ang inspirasyon niya sa small business niya na ito ay ang kanyang magulang. Bunso sa 3 magkakapatid si Kenji at siya'y kasalukuyang kumukuha ng kursong architecture sa St. Louis University. Anya, para matustusan pa ang pinansyal na pangangailangan niya sa kanyang pag-aaral, naisipan niyang magbenta ng spam musubi dahil hindi rin ganoon kasapat ang allowance niya linggo-linggo. Ibinahagi naman nito kung paano niya napagsasabayan kanyang pag-aaral at sa pangangasiwa ng kanyang maliit na negosyo. Parang i-divide ko yung time ko para sa productivity ko para sa school, like paggawa ko ng plates. Even pag gumagawa ko ng plates sa gabi, then after nun,
madaling araw. Since Arky naman parang sanay na rin sa puyatan. So mag-alat ako ng time para mag-prepare nung gagawin kong small business ko para sa morning. Then iisipin ko na din kung ano yung magiging next time ko para sa gagawin kong plate, since madami naman akong vacant, kaya napagkakasya-kasya ko siya. Nagbahagi rin si Kenji ng kanyang mensahe para sa mga kapwa student entrepreneur niya. Mas better kapag magkaroon ng time management and wag mahiya. Siyempre, pag magbebenta sa public is, unang inisip nila is hindi ka ba nahihiya, ganun. Siyempre, wala namang nakakahiya pag pera na yung pinag-uusapan, since pagdating sa business, kailangan mo talagang, kumbaga, para maging sugapa sa pera. Isa na rin yun sa key para mag-success pagdating sa pagbebenta. Mula sa pagbenta ng spam musubi, isang patunay si Kenji na walang imposible kung meron kang determinasyon at pagsusumikap sa buhay. Naway ang kwentong ito ay magsilbing inspirasyon sa mga kapwa student entrepreneur niya rito sa lungsod ng Baguio. PIA SLU intern Andrea Vesperas para sa PIA News Cordillera. Isa ring kabataan ang nagtataguyod ng Yogurt with a Heart, gatas na ginagamit sa kanyang produkto, fresh from the farm sa Baguio City. Kilalanin siya sa report ni PIA BSU intern Kyla Grande. Isa na namang grupo ng kabataang estudyante mula sa Benguet State University ang nagpakita ng sipag at determinasyon sa negosyo. Ating kilalanin ang mga young entrepreneurs sa likod ng masustansya at makabagong yogurt drinks. Hindi lang ito basta inumin, ito ay simbolo ng malasakit sa kalusugan at suporta sa lokal na produksyon. Ang kanilang negosyo ay tinatawag na Mr. Yogurt, isang yogurt drink na unti-unti nang nakikilala lalo na sa University Belt. Sa kabila ng pagiging estudyante, pinagsasabay nila ang pag-aaral at pagpapatakbo ng negosyo. Bali po nung nagbe-brainstorming po kami is napansin po namin na kaming apat po na magkaka-group is mahilig po kami lahat sa yogurt. Kaya ganun po. Naisip po namin, meron pong mga yogurt na ice cream, ganun na po. Tapos kami po, naisip naman po namin is mag-yogurt drinks po kami. Kaya dun po nabuo yung sa product po namin na yogurt drinks po. Ang gatas na ginagamit nila ay direkta mula sa dairy farm ng Baguio Animal Breeding and Research Center o BABRC. Dahil dito, nasisiguro ang dekalidad na sangkap sa bawat bote ng yogurt drink at nakakatulong sila sa pagsuporta sa lokal na dairy production at sa mga magsasaka. Isang goal kasi ng Mr. Yogurt is to support our local production. And nung una, naghanap kami ng mga possible sources ng milk. And yeah, of course, nagtingin kami sa market and stuff. And na-realize namin na why should we not to support our local milk production, di ba? Kasi may nakapagsabi rin kasi sa amin na meron pala tayong dairy farm. So, why not, di ba? Bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa agribusiness, sumali rin ang grupo sa Young Farmers Challenge o YFC. Isang programang humihikayat sa mga kabataan na pumasok sa larangan ng agrikultura at magtayo ng negosyo. Isang tulong pa ng government is itong mga programs ng DA like YFC, no? Through them, no, nagkaroon kami ng startup capital to put up our physical business. Ngunit higit pa sa kita ang kanilang layunin. Bahagi ng advokasya nila ang taunang pagbibigay ng donasyon sa iba't ibang organisasyon. Para sa kanila, ang pagbabahagi sa komunidad ay mahalagang bahagi ng kanilang misyon bilang kabataang negosyante. As a young entrepreneur myself, no, gusto ko i-share sa mga aspiring entrepreneurs din na to take risk, di ba? Kasi sa buhay, dapat lalabas tayo sa ating comfort zone, no? It is okay na mahirapan. It is okay na pagdaanan yung mga bagay na hindi tayo komportable. But let us assure na sana maging wise rin tayo sa mga decisions na iti-take natin and be wise sa mga plans na ating fino-formulate. Mr. Yogurt, yogurt with a heart. Sa bawat baso, may kwento ng sipag, inobasyon at pagmamahal sa komunidad. Isa itong inspirasyon sa maraming kabataan na nangangarap magsimula ng sariling negosyo.
Pinatunayan ng mga estudyante na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kita, kundi sa positibong epekto nito sa komunidad. Gaya nga ng kanilang temang Yogurt with a Heart, pinatunayan nilang mas nagiging makabuluhan ang negosyo kapag may puso. Mula dito sa University Belt, PIA BSU intern Kyla Grande para sa PIA News Cordillera. Walang hamon ang di kayang harapin ng isang inang nagsusumikap para sa kanyang minamahal na anak. Mag-isa man niyang tumatayong ama at ina ng kanyang anak, nakakaya niyang lagpasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Alamin ang kwento ng isang fashion designer na solo parent sa report ni PIA SLU intern Hailey Silvestre. Makulay ngunit puno ng hamon. Yan ang buhay ng isang solo mother dito sa Baguio City. Isang fashion designer na patuloy ang pakikipagsapalaran para sa kanyang anak. Siya ay kilala sa kanyang mga obra na nagbibigay buhay sa kultura ng Cordillera. Isa sa kanyang mga inspirasyon sa disenyo ay ang kanyang kaisa-isang anak. Malaki yon na naging impact sa akin, which is nakikita sa mga designs ko na it's always a combination of the feminine and masculine. Yung pagiging alpha at saka yun nga medyo feminine na side is naglalaro siya dahil for me, I needed to support my child and also I needed to be a mom. Pagiging masculine and feminine, nadala ko siya sa designs ko. Kasi ganun ako, parang lumaban sa buhay nung naging single mom ako. Bilang solo parent, hindi naging madali ang buhay nito sa kadahilan ng kailangan nitong pagsabayin ng pagpapalaki ng kanyang anak at ipagpatuloy ang propesyon sa fashion design. Na-face ko na challenge is, lalong-lalo na kasi lalaki siya, hindi ko alam paano magpalaki ng lalaki. Kasi hindi ko alam yung mga nila, yung mga gusto, or bilang mga lalaki, paano kaya papalakihin na parang maging tough din. Ganon. And sa akin, nag-adjust ako ng malaki sa part na kailangan ko siyang kalaruin na parang lalaki. Then, para talagang makuha ko or masabayan ko yung mga gusto niya. And yun yung part na nahihirapan ako kasi parang walang father figure to guide him. Sa ika-13 na taon niya sa industriya ng fashion design, ang mga obra niya ay nakatanggap na ng maraming pagkilala. Plano na rin nitong magretiro upang matutukan ang pagpapalaki sa kanyang anak at maging mentor ng fashion design sa Creative Baguio City Council. Yung mga hindi ko natutunan sa school namin is nakikita ko na ngayon and more knowledge about fashion and more creativity. Pinatunayan ni Miss Julien na ang pagiging ina ay hindi lamang isang papel na ginagampanan, kundi isang misyon na isinasabuhay. Walang hamon na hindi kayang lagpasan para sa isang inang nagmamahal. PIA SLU intern Ayomi Hailey Silvestre para sa PIA News Cordillera. Bawat likha may kwentong nakakubli. Kilalanin ang Cordilleran artist na higit pa sa kanyang mga obra, ibinabahagi rin niya ang kanyang kaalaman sa sining. Si PIA SLU intern Nathalia Makadangdang para sa report. Ang sining ay nakikita natin kahit saan, mula sa pinta, chalk art o kahit sa pagiging malikhain sa mga bagay-bagay. Kilalanin natin ang isang contemporary artist at industrial product designer ng Benguet. Kung isa ka din sa napapadaan dito, malamang sa malamang ay nakikita mo rin ito. Sa bawat pinta, disenyo at ukit, sa likod nito ay isang artist na may malalim at may magandang hangarin. Siya si Napoleon Maliao Habok o kilala bilang Nap. Back then, in the 1990s, 80s, 90s, I was inspired by our neighbors. As artist din sila. Kaya habang nakikita ko yung mga artist na ito na gumagawa, parang naiinganyo rin akong gumawa ng aking mga arts. And since then, hanggang sa nag-evolve nung mga high school ako, college,
nakita ko itong itong ano natin dito sa Baguio City, itong culture, mga naging inspiration ko ang mga indigenous arts. Ba't iba ang kanyang mga likha? Mayroong Cordillera Arts, mural, at mga disenyo sa mga produkto. Aniya hindi lamang ito tumutulong sa kanyang kabuhayan, kundi pati na rin sa kanyang mentalidad. Laking bagay sa akin na talaga na itong art, itong passion ko as an artist, hindi pa rin nawawala. Even na nagtrabaho ako sa China as a designer. Talagang napakalaking tulong sa akin. Lalo nang nagkaroon ako ng depression, ito yung nagbigay motivation sa akin na to continue more doing the things that I used to love. Banggit din niya na isa ring malaking tulong ang kanyang team para mas mapadali ang kanilang mga proyekto. So ang naitulong natin sa lead artist is to gather pictures or old photos ng mga nangyari noon or kung ano yung very reason why kinailangan gawin itong Badiwan Viaduct. Isa ito sa mga idinagdag sa kwento na ginagawa niya or kasalukuyang ginagawa niya sa mural dito sa may roadside. Isa rin sa mga kasamahan niya ngayon ay si Marlo A. Naoy. Nakasama niya sa paggawa ng mural ngayon. Aniya, nakakatulong daw ang kanyang mga obserbasyon sa pagiging creative. Nakikita rin sa mga observation, sa mga history siguro. Sa iba't ibang obra ni Nap, iba't iba rin ang presyo depende sa sukat, materyales, at disenyo. Dagdag din niya, maaaring bisitahin ang kanyang mga gawa sa Supreme Hotel New Building o di kaya naman sa Casa Vallejo Hotel. Para naman sa gustong magpagawa, ay i-message lamang siya sa kanyang Facebook account na Polion Malyao Habok. Iba't ibang sining ang ating nakikita. Sa likod nito ay kamay na patuloy na lumilikha. Sining na nagbibigay buhay sa iba at pagkilala sa kultura. Ako si PIA SLU intern Natalia Makadangdang para sa PIA News Cordillera. Bilang pagtataguyod sa turismo ng Tuba Benguet, isinagawa ang isang tour circuit. Iba't ibang destinasyon pinasyalan. May report si Ala Sungduan ng PTV Cordillera. Patuloy ang hakbang ng Tuba Tourism Office para mapaunlad ang industriya ng turismo sa munisipalidad. Ayon kay Tuba Tourism Head Annabel Saingan Degawan, target nilang makamit ang bisyon ng bayan na kilala bilang Highways of Discoveries. We are doing our very best to promote the tourism industry in the municipality of Tuba. We need also to make our tourism industry known in the Philippines, not only in the Cordillera. Since one of the trust program or one of the vision of the municipality is Tuba to become an agri-ecotourism site in the Philippines. Yun ang ating isang vision ng municipality as we have planned also. At we like also that the municipality will be known of the different agri-ecotourism sites. Bilang gateway sa Baguio City at northern part ng Benguet, kung saan matatagpuan ang 4 na major access roads na Marcos Highway o Aspiras Palispis Highway, Cannon Road, Nagilian Road at Asin ng Alisan San Pascual Road, hangad anya ng ahensya na mas marami pang turista ang mamasyal sa Tuba bago sila tumungo sa syudad ng Baguio at iba pang bahagi ng Cordillera. Isang hakbang na dito ang pagbuo ng tour circuit na sinimulan na ang dry run. Since it is the gateway towards Baguio City and the northern part of Benguet, gusto rin namin na dadaan din mga tourist na titignan din nila kung ano yung magandang tourist spots din namin dito or tourism establishments in the municipality. That's why yung activity namin ngayon is a dry run for a tour circuit na pwede naming i-develop para ma-promote din ang tourism industry ng municipality.
Ang unang tour circuit ay sinagawa sa Barangay Poblasyon, katuwang ang Tuba Agritourism and Rural Recreation Organization o TARO na binuo naman ng Tuba LGU. And this is a collaboration of the different stakeholders of Tuba. Hindi lang yung mga farmer, pero pwede yung mga processors din, yung mga supporters, especially yung mga environmentalists at yung makakalikasan. Ang Poblasyon Tour Circuit ay nagsimula sa Tuba Municipal Ground kung saan ginanap ang orientation patungo sa Kissing Clouds Agricultural Tourism, community walk hanggang sa Majestic Badiwan Hanging Bridge at Waterfalls, Greg Korean Grill House at Carmen's Nature Garden. I'm very much happy na natapos na rin yung dry run ng tour circuit dito sa Poblasyon Tuba, Benguet. The next would be to make a tour packages from the dry run that we had. Alasung Duan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa kaugnay na balita, sa ikalawang araw ng tourism circuit, pinuntahan naman ng mga bisita ang gulayan sa paaralan ng Taloy Sur Elementary School, Tafarmco, Ladiang Heaven, Agritourism Farm, Tamiday Farm at iba pang pasyalan sa Tuba, Benguet. Sumama sa adventure si PIA-BSU intern Athena Akangan. Ipinadama ang iba't ibang agri-eco at farm experience sa Tuba, Benguet. Sa ikalawang araw ng tour circuit na inorganisa ng Tuba Agritourism and Rural Recreational Organization o TARO. The purpose of this activity is to, it's a learning actually, awakening also on the bayanihan spirit. Kasali sa tour ang gulayan sa Paralan, Tafarmco, Ladiang at Likayan Pool. Makikita sa mga farm ang iba't ibang uri ng gulay, puno at halaman. Isa sa mga farm sa Taloy Sur ang Taloy Farmers Multipurpose Cooperative o Tafarmco. Ayon sa farm supervisor, maganda ang benepisyo ng agritourism farm experience para sa mga turista at bibisita. Karkaro ngayon ko malpas dahil hydroponics tayo. Sila nga isang timay sa nga feature tayo nga dito. Ta syempre lettuce niya. No may dantog pa siya dito, mabalin danton nga makiawid tinabiyag nga lettuce nga yawid diyan da. So di timay sa nga sakit kitaan tayo. Nya gila ko tayo iti lettuce yawid dayjay balbalay danton. Sari-saring art piece at collection naman ang masasaksihan sa Ladiang Heaven, gaya ng mga sculpture, traditional furnitures, and art paintings. Malamig, presko, at maraming organic kong halaman ang alok ng Likhawas Pool and Farm. Dito, tampok ang kanilang mga swimming pool, picnic areas, at mga herbal plants. Dahil sa kakaibang experience na hatid ng circuit tour, nagpahayag naman ng positibong komento ang mga turista at ng LGU Tuba. It's my first time and it's a very unique experience considering I'm so far here in the Cordilleras because it's not too much hindi siya masyadong kumbaga hindi siya synthetic experience when it comes to farming. Unlike yung iba na talagang ni-landscape nila. So, yun. And the good thing in there is kung ano yung product, yun din yung ipapakain sa guest. And it's a very good thing for experiential farm tourism. Okay, in behalf of the LGU Tuba through the tourism section, magpaspasalamat kami ta nagkaroon dito yung tour circuit dito Taloy Sur and Taloy Norte. We are grateful nga nagkaroon tayo tikastoy tapno tikastakot matulungan tayo dagito local farmers tayo lalo dagito community tayo dito within Tuba, especially dito Taloy Sur and Taloy Norte. Kat sapay ko mata adan tumanan tikastoy next year tanong ni tikastakot adat tayo lat nga mang tultulong kadagiti local farmers tayo dito Tuba. Hindi lamang ganda ng tanawin at kakaibang experience ang maaaring mabigay ng Taloy Tuba, Benguet, kundi
Ang yaman at masaganang agrikultura nito na maaaring maranasan ng bawat isa at para sa mga bibisita. Muli, ako po si PIA BSU intern at Tina Kangan para sa PIA News Cordillera. Thrill and challenging adventure ba ang iyong hanap? If yes, swak sa'yo ang Mountain Lawan ng Bacon, Benguet. Inakyat yan ng ating kasamahan. Pasyalan ang lugar sa report ni Clintis Van Totanes. Mahilig ka din ba sa nature at adventure kagaya ko? Tara na, samahan ninyo ako at ating tuklasin ang ganda ng Mountain Lawan dito sa Bacon, Benguet. Alas 11 ng gabi nang bumiyahe kami mula Baguio City patungo sa Bacon. Halos 4 na oras din ang aming nilakbay bago namin marating ang Barangay Sinakbat, ang lugar kung saan matatagpuan ang Mountain Lawan. Madilim pa nang magsimula kaming umakyat sa bundok. Sa aming pag-akyat, tanging mga silweta ng kagubatan ang aming nakikita at mga tunog ng panggabing insekto ang aming naririnig. Narating namin ang tuktok pagkalipas ng 2 oras. Pagpatak ng liwanag, ito ang bumungad sa amin. Ang Mountain Lawan ay may taas na 1,943 meters above sea level. Bukod sa panoramic mountain views na parabang nasa ibang daigdig ka, dito rin makikita ang tinatawag nilang Carrot Peak, isang matulis na malaking bato na nakabalanse sa gilid ng bangin. You can bisitaan sina Mount Tinglawan, Barangay Sinakbat, Carrot Peak, and the panoramic view, and the Ilocos Sur view, and the Mount Kabunyan and Mount Patuluk. Sa ganda ng lugar na ito at sa dami ng mga bumibisita, ang panawagan naman ito sa mga turista. Advice ko lang kinyala day handang gibati ti basura tapos lagi kwa na aramid nga pagkuan dito pag rest pag ginanan agin nagibati ti basura di kang kanan na ibabada ti basura di ko ba. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kasamahan na turista sa Instagrammable na lugar na ito? Masaya naman, masaya yung mga kasama, tapos ang ganda ng view. Dito sa Mountain Lawan, siguro okay na yung ganito na lang, tapos sa ibang bundok naman. Bagamat nasa 5 of 9 ang difficulty level ng Mountain Lawan dahil sa matarik nitong lokasyon, talagang worth it ang pag-akyat dito. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Mountain Lawan. Mula sa Bacon, Benguet, Clintis Van Totanes para sa PIA News Cordillera. Buti pa si Clint, nakaakyat na sa Mountain Lawan ng Bacon, Benguet. Ikaw baka may naakyat ka din tanyag na bundok dito sa may Cordillera. Nasubukan natin makyat sa Mount Pulag na ito ay isang patok din na pinupuntahan ngayon ng turista. Kaya find yourself in the Cordilleras. At iyan lamang po ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din po sa aming TikTok, Spotify, YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Rod Asurin. At ako naman po si Jonalyn Ponciano. Naimbag Amalan.